Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Hoy, grabe ha. Grabe yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Singapore. Marami po ang bumilib sa kanya. In fact, marami daw po ha yung gustong tumulong sa Pilipinas para depensahan ito laban sa mga bully, sa mga mapang-api na ano to, Chino. Hoy, ayos ito ka-coffee ha. Maganda po yung naging takbo ng talupati ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Singapore kahapon, all eyes eh. In fact, matapos yung kanyang speech pinalakpakan siya dyan ka-coffee. At maganda yung sagot niya doon sa question and answer portion. May nagtanong sa kanya, hindi ko alam kung anong nationality nang nagtanong sa kanya. Yung military officer, hindi ko alam kung anong bansa ito. Sa tingin ko, mukhang Chinese kasi yung military officer, pero I don't think from China yung nagtanong na yun ka-coffee ha. Feeling ko, Singaporean po yung nagtanong sa kanya dyan. Sige, kung medyo makikita sa ating screen, i-share ko ito ka-coffee. Ito po yung transcript ng question and answer portion. Kasi dito lumabas yung yung husay ni Pangulong Bongbong Marcos eh. 'Di ba? On the spot yung question at nasagot niya ito on point. Sige, pag-usapan natin ito ka-coffee. Balikan natin itong transcript na ito, itong statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala niyo maisahan niyo si PBBM kasi parang ang analysis ko ron, parang pinapalabas nila na for the longest time wala namang ganyan, hindi naman for the longest time. Kumbaga nananatili na medyo tahimik no as compared ngayon. Pero yun nga kasi hinayaan lang natin na gawin ng China kung ano yung gustong gawin nila ngayon. Siyempre, kailangan na rin magsalita ng gobyerno, kinout out na rin itong China. So, siyempre, maraming naninibago, bakit parang ganyan yan, etc. No? So, tingnan natin ka-coffee, itong tanong na yan. Teka, ha? Question and answer ito ka-coffee. Ito, yung military officer na nagtanong, hindi natin alam kung anong nationality niya. Actually, hinanap ko pa kung ano ba siya. Chinese ba siya, Singaporean ba siya, o ano man yan. O yan, tika. Ayan, nababasa nyo. Ito yung question. President, in the eyes of international community, some of your Philippines' behavior in recent times is now sound like you really considered other parties' comfort level and there's a risk of ruining the regional long-lasting peace since the end of the history. What's your comment on that? Thank you very much. So parang ang understanding ko dun kasi sa tanong, bago kasi yan, meron pang statement naglitanya pa ka-coffee itong military officer. No? So sana bago kumilos, ang basa ko dito bago kumilos yung isang leader na miyembro ng ASEAN, kino-consider muna yung ibang bahagi o ibang miyembro ng ASEAN kasi it may cause tension, etc. No? And I think, syempre, pinag-isipan naman ng presidente yan. Hindi naman kikilos siya ng basta-basta o ng ura-urada. So ano yung sagot ng presidente dito? Sige, basahin natin. Well, I cannot imagine what you must be referring to. If the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on in terms of ASEAN centrality, quite the contrary, sabi ng ating presidente. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng katahimikan dyan sa West Philippines o sa mismong ASEAN? Ang problema kasi, kailangan mo rin i-call out itong ginagawa ng China kasi hindi naman pwedeng ganyan lagi yung gagawin mo, di ba? Gigipitin mo yung mga Pilipino dahil nilalabanan nila kung ano yung nararapat para sa kanila. Sabi ni PBBM, I'm working for the Philippines. Ipinaglalaban niya kung ano yung para sa Pilipinas. He is not working for the US. He is not working for Beijing. Nagtatrabaho siya para sa Pilipinas. I think if you examine more closely the remarks that I just made, precisely focus on ASEAN centrality and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are something that we must use to guide us. Exactly. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. Walang script yan, ka-coffee impromptu yung sagot na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nga ba ginawa yung ASEAN, di ba? Siyempre, para i-solidify itong partnership ng iba't ibang miyembro ng ASEAN, magtulungan, ka-coffee. Kung inaapi yung isa, paano yung pagresolba ng rehiyon? Hindi ka lang kikilos as one. Hindi ka lang kikilos bilang isang Singapore o bilang Pilipinas. Siyempre, kailangan mong i-consult yung 9 other countries na bahagi po ng Association of Southeast Asian Nations. Kaya nga, we are one, di ba? And if we have been distracted in the past years or so, then it is time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. Yun yung ang pinupunta ni PBBM dyan.
yun yung magiging guide mo, di ba, sa mga movement mo, sa magiging action mo, kung ano yung mga pinag-agreehan ninyo dyan sa ASEAN. At wala naman sinasabi dyan sa mga agreement, sa mga regional agreement dyan sa ASEAN, na hayaan na lang tayo na sakupin yung mga teritoryo natin ng China o kung ano man pong bansa yan. And if we have been distracted in the past, basa ko na yan, and that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be the partnerships within that multilateral organization that help each other and help the region. Buti na lang, hindi bahagi ang China, no, nitong ASEAN. For sure, kung bahagi siya, hindi niya gagawin yan. And so the Philippines still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they are ever were. Perhaps even more so because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. Ang basa ko doon sa talumpati ni PBBM, parang sinasabi niya, actually hindi na lang ito concern ng rehiyon hindi na lang concern ng ASEAN yan ng ASEAN, no? Kundi global concern na to kasi half ng ating trade involved dyan yung buong mundo, di ba? Yung global trade na lang yan, hindi regional trade na lang yan. Nagigas niyo yung puno-punto niya. Yung produkto ng Pilipinas, hindi lang naman yan exclusively dinidistribute sa mga bansa sa ASEAN and other parts of the world. Coffee, doon ini-export yan yung mga produkto na yan. Kung may gulo sa isang bahagi ng rehiyon na yan, syempre distracted yung transfer ng goods. At example niya dyan yung issue sa Ukraine, di ba? Parang sinasabi niya, ang gulo sa isang lugar, isang bahagi ng mundo, apektado ang buong mundo. At naramdaman natin yan nung gera dyan sa Ukraine. Di ba? Nag-suffer din tayo, nagkaroon ng pag-angat ng presyo ng mga bilihin at ng langis. Diba? So yun yung pinupunto niya. Yes, issue sa rehiyon yan dito sa Southeast Asia, pero apektado ang buong mundo dyan. Diba? So dapat hindi lang tingnan na regional concern lang siya, kundi global concern siya. And I think as I said, the many of these things we no longer speak of today, but we must because they are as relevant today as they ever were. Importante itong bagay na to na dapat pinag-uusapan. I would even go far as today. There is no such thing as regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effect of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and all of this. Correct. O yan, sinabi niya na mismo yung nakikwento natin kanina. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is world issue. Dapat involve ang buong mundo dito. And maganda naman, Ka-Coffee, kung titingnan natin, yung international community, pumapabor naman sa Pilipinas. The way natin hinahandle itong concern na ito. In fact, yung ibang bansa, di ba, nagpahayag na sila ng pagsuporta sa atin. Di ba, mga military exercises, malaking bagay din yan. At least kahit pa paano, hindi lang Estados Unidos yung tinitingnan natin kaalyado dito. Other members of the international community, bahagi na rin po natin dito. Dito naman tayo sa isang balita, Ka-Coffee, ng GMA News Online. Marcos to US or to China, manage rivalry in responsible way. Yan, isa din yan sa nabigyan ng highlight ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati. Kasi itong mga DDS, pinapalabas sa mga DDS na ginagamit daw po ang Pilipinas nitong Amerika para magkagulo tayo. Kumbaga iipitin lang tayo. Kasi ang mag-aaway naman talaga dyan, Amerika at ang China. So ang sinasabi ng mga DDS dyan, nagpapagamit si Pangulong Bongbong Marcos para isulong itong interest ng China, interest ng Pilipinas. Yan ang argumento ng mga DDS dyan. Sa pool kayo ngayon, sabi ni PBBM, I am working for the Philippines, not for the US, not for Beijing. Malinaw yan, Ka-Coffee, sa mga DDS yan. Sa pool kayo dyan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday called on the United States and China to manage their rivalry to maintain peace and stability in the region. Kasi kung tingnan mo, Ka-Coffee, importante kasi itong mga superpower countries ito Amerika at China. Malalakas itong bansa na ito. Kumbaga, kung umubo yung mga yan, magkakasipon tayo. Humatching lang yung mga yan, magkakasipon tayo. Nagigets ninyo? Apektado yung ekonomiya natin once na magkagulo yung dalawang bansa na yan. Kaya nga ayaw natin mag-resort dyan sa gulo na yan. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na i-assert yung karapatan mo sa teritoryo mo. Marcos made the call during his keynote address at the 2024 IISS Shangri-La Dialogue, Asia's Premier Defense Summit. Sa kanya pong talumpati, Marcos said, given the US and China's significant roles in the region, they should address
their conflicts towards each other in a responsible manner. Oh, edi kung si PBBM sa Amerika, hindi niya sasabihin yan. Kasi in a way, baka masaktan din ang Amerika dyan. Di ba? Hindi siya magsasalita na something na sa tingin niya makaka-apekto sa relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Tama naman yung sinasabi niya dyan, di ba? O saan ka nakakita ng presidente na ganyan? Ina-assert niya yung kanyang karapatan. Ina-assert niya yung karapatan ng bansa niya. O, ang lakas ng loob niya magsabi dyan, o. Huwag niyo kami idamay dyan. Maging responsable kayo sa gagawin ninyo, sa kaguluhan ninyo, kung ano bang gulo ninyo dyan, be responsible enough. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is permanent. At the same time, the stabilizing presence of America is crucial to regional peace. Agree din naman siya na malaki yung papel na ginagampanan ng Amerika para sa regional peace, pagpapanatili ng katahimikan. Eh syempre, ang Pilipinas, beneficiary din dyan. Di natin pwedeng deny yan eh. May mutual defense treaty tayo dyan eh. Syempre, kakayanin ba natin ng China? Definitely natin kakayanin ng China. Kailangan natin ng tulong ng Amerika at ng international community. Pero ayaw natin humantong sa sitwasyon na yan dahil kawawa ang ekonomiya natin dyan. Apektado yung ekonomiya natin dyan. It's never a choice. Both countries are important, sabi ni Marcos. O yan, siguro palakpakan tenga ng China dyan kasi sinabihan sila na important. Eh kasi naman, ang tingin ninyo, nakikipag-away si PBBM. Hindi naman siya nakikipag-away dyan. Ina-assert niya lang yung karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Yun lang yun. O tila mo, tinitingnan na pa rin na importante ang China. Kasi yun nga eh, kung matching lang yung mga yan, magkakaubo tayo. According to Marcos, it has become even more crucial for the Philippines to assert that the future of the region will not be driven by one or two powerful countries, but by all of us. Correct. Hindi lang yan, dalawa lang kayong player, hindi ganoon ka-coffee. Lahat tayo, parte dito. Lahat tayo, bida tayo dito. Hindi lang tayo mga extra dito. The interests and responsibilities of all states in the community of nations must always be acknowledged. All our voices must be equally heard, sabi ni Marcos. Ang lakas ng loob ni Marcos magsalita ng ganyan. O, diba? Parang kung nakikinig ka dyan, syempre hindi lang naman yung mga present physically dyan. Syempre nasa balita yan eh. World media, nag-cover dyan. O, tinan mo, ang iisipin ng international community dyan, lakas ng presidente ng Pilipinas. Oh. Kaya niyang magbigay boses sa mga maliliit na bansa na hindi naririnig. Kasi ang basa ko doon, nung pinapakinggan ko yung speech niya, parang pinupunto niya dyan, hindi lang sa inyong kwento to, hindi nyo lang to narrative, USA, China, hindi nyo lang to kwento, kasali din kami sa kwento na ito. Kasali din kami yung mga bansa na hindi nabibigyan ng boses, maliliit na boses. You have to acknowledge us. Yan yung parang pinupunto dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung isa ka dun sa tinutukoy niya na maliit na bansa na hindi naririnig ang boses, syempre, parang ano pa rin eh, feeling proud ka rin. Oh. Tingnan mo yung presidente ng Pilipinas, oh, ipinaglalaban, isinusulong yung boses natin. Diyan believe ang marami kay PBBM. Ang ganda ng speech niya dyan, ka-coffee. Ang ganda rin ng response sa Q&A. Sabi nga ni Browner eh, ng AFP Chief of Staff eh, ng AFP, yung hepe ng AFP, maraming nagpahayag ng kanilang intent na tumulong sa Pilipinas. After that, efforts na ginagawa ng ating presidente para suportahan yung ating teritoryo. According to Marcos, the strategic competition between the US and China has penetrated the evolving regional landscape, noting that the rivalry has constrained the strategic choices of regional states. This contest is exacerbating flashpoints and has created new security dilemmas, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana, buti na lang, hindi pala sana, no? Buti na lang si Pangulong Bongbong Marcos yung ating naging presidente. E paano kung hindi si PBBM yung naging presidente natin dyan? Anong gawin mo dyan? Pwede bang no comment ka na lang sa mga usapin na to? Di ba? Siyempre hindi. Buti na lang si PBBM ang presidente natin dyan. Okay, congratulations sa delegation ng Pilipinas. Nagsimula yan dyan sa Brunei Darussalam. Nagtungo po ng Singapore at successful po yung kanilang pagbisita dyan. Congratulations po sa inyo. And of course, we have to thank our President. Napakahusay ng Presidente natin. Nakaka-proud ka, Coffee, maging Pilipino na mapapakinggan mo yung ganong klaseng speech, no? Na sinusulong ng Presidente mo yung ibang maliliit na bansa na ang boses ay hindi naririnig. Di ba nakaka-proud yan? Ang mga DDS lang ang hindi proud dyan eh. Kasi insecure yan, mga yan. Pero anyway, we cannot please them. Hayaan natin sila. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Basta kami, we support this administration at naniniwala kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi kayo believe, hindi kayo believe,
hindi namin kayo mapi-please. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Anong komento ninyo dyan? Ibahagi ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, pa-click lang po yung follow. Yan nasa Facebook, upper right or upper left, click lang po yung follow at i-like lang po yung video na yan. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Alright, ka-coffee, ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!